Kanina, ilang minuto akong nagtatry mag-attempt na mag-dial para sa buong grupo. Ayaw talaga, kaya nag-chat ako kay kuya kasi ang iniisip ko, sa akin lang yung may problema. Pero hindi ko iniisip na lahat pala. Lahat pala yung problema ay nag-update ang messenger. Kaya biglang nagkaganito tayo. Now, so naranasan natin ngayong maghapon, nakita niyo ba kung ano yung impact at posibilidad na pwedeng maganap? Kasi ito yung sinasabi namin ni ate sa inyo madalas na ito yung sitwasyon natin. Ang Facebook ay hindi pag-aari ng Panginoon. Pag-aari ng kalaban natin. So anytime na i-manipulate niya yung buong Facebook account para i-register na ng mga tao yung kasi unti-unti nang nagbabayad si Meta ngayon kaya nagkakagulo ang Facebook. Nagpapasahod siya sa mga taong araw-araw nag-upload ng mga buhay nila. At hindi maliit ang pinapasahod niya. Malaki. As in, kung isa-sum up sa loob ng isang taon, pwedeng kumita ng 2 million to 3 million to 5 million ng isang tao. Just to upload yourself and everything. Ang kapalit nun is ang hindi nila alam, ang kapalit nun is sa umiiya yata, hindi ba? Itong ating privacy. Ang hindi nila alam yung mga videos nila na pang araw-araw nilang buhay na ina-upload is may karapatan na si Meta gamitin yun, yung Facebook gamitin yun. Kasi pinapasahod sila eh. Nag-update si Facebook that yung ibang, kung napansin, sino nakakita ng nag-scroll kayo ng Facebook tapos nakita nyo may yung pangalan ng tao o kaya yung page may blue badge na. May blue badge sa gilid. Napansin nyo? Ang bayad nun monthly, 800 pesos sa atin dito sa Pilipinas. Pero, i-register mo yung account mo sa Facebook. Nakarehistro ka. Judel, at nakarehistro din parang, yung mga yon sa BIR natin. Parang ano na, Judel, di ba ni-require tayo bakit na... Bakit ito sinasabi sa inyo? Bakit ito yung bungad? Kasi paano pag ni-required na lahat ni Facebook na iparehistro na natin dahil required na ang ating mga Facebook ay kasi tapos na tayo sa SIM card registration eh. O ito ng Facebook naman. And then magbabayad na rin tayo sa BIR. So paano natin ito tatrabahuin at paano natin ito maaalagaan yung ating yung circle natin sa online or foundation ng God. Nandito tayo sa crucial year kung saan marami nang pinagagawa ang gobyerno sa mga tao. Okay? At ang isa sa may ambag dyan na malaki is BIR. So, gusto ni Lord kuntuhin pa rin yung dream ni Ate Risa last Sunday. Nakuha nyo yung dream ni Ate Risa last Sunday. Lahat ba naintindihan yung panaginip? Lahat ba naintindihan yung panaginip ni Ate Risa last Sunday? Kalimutan ko na, bandem, mama. Hindi magtatatak na eh. Ano ka ba? Hindi magtatatak. Ipo-point ko ng panaginip ni Ate Risa ay ang ma-required tayo in the future, yung mga house church na magkaroon ng pangalan at masilyohan doon sa BIR. Okay, pag nangyari yun, imo-monitor na tayo ng gobyerno. Diba? At ang magpupush nito, hindi mga unbeliever.
mga Mga believer. believer. Oo. Nandoon. Kasi napansin nyo ba? Sinong nakapansin? Ang sabi ni Ate Risa, mga builder ng bahay, doon sa loob ng bahay, yung builder, yun ang kumahabol sa kanya. That is the church builder. Pastor, bishop, at kung ano-ano pa. Sila ang magpupursyon nito. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, hindi sila born in the spirit. Nagtuturo sila, may church sila, malalaki church sila, milyon-milyon ng mga tithes and offering. Nangihilata na sa probinsya, sa mga pera, ang mga pastor at kung sino-sino. Lalaki ng church. At rehistrado sila. Kaya ang thinking nila na papasok is, ay dapat fair. Kasi mga anak tayo, lahat ng Diyos. Dapat sila din nagbabayad. Judel. Dapat sila din nakarehistro. Judel. Ate, nakikinig ka ba? Andyan ka, Oo. nagising ka na. Nandito lang ako. Kayo na pa ako nag-intercede eh. Yung ang warfare natin ngayon dito sa online eh. oo, ang ano nito, yung lalabas ito yung tayo yung mga illegal, sila yung legal. Kaya tayo pinupursue. Oo. Illegal yung illegal meetings tayo. At ang magpupursyo ate, yung mga kapwa natin Kristiyano, believers. Hindi mga unbelievers. Kasi ang napanaginipan mo, church builder sila eh. Malinaw eh, no? Builder sila eh. Malinaw yon. Kasi tinanong ko si Lord, sino yung mga house builder na yan? Sabi niya, ulitin mo yung sinabi mo, house builder, Lord. O sino ang inside the house builder? It's coming from the church. Judel, sino ba nagpapako kay Lord? Sino ba yung naghugas kamay? Oo, di ba? Kaya ang nagpapako sa Diyos, galing din sa loob ng templo ng simbahan. Yung mga nagpapatupad ko no ng law of Moses. Alam nyo, ang masakit na katotohanan na nakikita natin ngayon at nararanasan in the future, ang hahabol sa atin, kapwa lang din natin. That is the sad reality. Kaya minsan, alam nyo, binubugbog tayo ng persecution sa loob ng tahanan natin, mga mahal natin sa buhay. Bakit? Kasi mga mahal natin sa buhay mismo din ang hahabol sa atin in the future. Mga mahal natin sa iglesia, inside the church. Kapwa natin Kristiyano, mga best friend natin ng mga Christians. God, the Lord is preparing us. And today, nakita natin na ganito kagrabe. Kung hindi na tayo magpaparehistro, hindi na tayo pwedeng makapag-online ng ganito. So, yung paghahanda sa mga ganitong sitwasyon? Unang-una, kailangan mabilis kayo pagdating sa instruction. Ate Marlene, are you there? Ate Marlene, kailangan kong makasiguro, Ate Marlene, na nandyan ka, at saka ang lahat. Mabilis sa instruction. Kasi, okay lang, Ate Marlene. Kasi, alam nyo yung parang, can you imagine, nakahawak-hawak tayo ng kamay? Naka-chain tayo, naka-human chain tayo. Can you imagine that? Naka-human chain tayo. Amen. Kasi may puwersa, di ba? So, pag isa sa atin ang bumitaw, anong mangyayari? Huhulas lahat. Pag isa sa atin, hindi nakafollow dun sa instruction, pwedeng humulas lahat. Like kanina, pasok kayo, o lalabas na naman. Papasok na naman tayo, lalabas na naman tayo. Gera na Ate yun. Marlene, sabi ko, Ate Marlene, walang lalabas. O nagantay. Ilang minuto lang ang Ate Marlene, Judel, lalabas ba ka ulit? Ate Marlene, stay ka lang dyan. Stay put ka lang. Buti naman nakinig si Ate Marlene. Stay put ka lang. Hanggat walang instruction, ganun ang mangyayari sa atin this time. Stay put kayo. Bulol ka na lang. Mabul ka na lang. Kasi importante na makasurvive tayo in these last days. Tinatawag kita kanina ay hindi ka bumaba. Hindi pwede yung
ako na lang ang gagalaw. Okay? Mga kapatid, kailangan natin ang unity ng bawat isa. Lalo na kung dumating yung panahon na wala na tayong Lagay mo doon to. Alam niyo ba na kaninang madaling araw lang, ito yung pinag-uusapan namin. Hugasan mo ito ha, dahil ito naman, huwag mo tatapon itong... Depende yung mga kasama namin, kayo, kung wala ng contact sa bawat isa, saan kayo didepende? Sinong hahanapin nyo? Anong mangyayaring desisyon nyo sa buhay? Kasi yun ang importante, anong unang magiging desisyon nyo? Kapag akala natin, oy Sunday, di ba? Tapos biglang, ako'y mag-online, accept. Tapos wala na pala. Hindi na pala pwede. Anong gagawin ninyo sa mga tahanan ninyo? Kasi titignan ng God. Anong respond ninyo? Paano nyo ipapakita yung pagkakawal ninyo? Judel. How will you fight sa Judel. ating mga kasamahan? Kasi wala na hindi na makakonekta sa bawat isa eh. Kagaya Judel. kanina, nagbibigay na ako ng Lagay mong instruction. tubig. Kasi alam ko, lahat nakapokus doon sa pasok, labas. Pero ang gusto kong i-focus ninyo kanina habang nagkakaganon tayo is, kailangan alam nyo agad that we need to pray in the Spirit. Ay, ganito na yung nangyayari. Kasi sa totoo lang, hindi na to pwede. Kanina nakailang balik kami ni Kuya Ian, 3 lang talaga eh. Nakakalabas, nahuhugot yung iba eh. Mapakahirap dito sa amin at sa inyo. Pero, nandito tayo, huwag niyong kakalimutan, may gera tayo. May gera po tayo. Pag nasa online tayo, may gera tayo. Pag nagdasal tayo, may gera tayo. Pag nag-decide tayo mag-worship, may battle tayo. Pag nag-counsel tayo sa isa't isa, may battle tayo. Pag nangumusta tayo sa isa't isa, may battle tayo. Bakit? Kasi kikerry mo din yung burden niya eh. Kukunin mo yung burden ng kasama mo eh. Dahil sa pagmamahal sa Diyos. Okay? Please, gawin ninyo ang lahat ng makakaya ninyo na ma-sure nyo na kahit di tayo nag-uusap yung unity in the Spirit buo. Kasi baka hindi na natin alam kung anong sunod na magaganap. Feeling ko kasi, ang isusunod ng i-required is marehistro yung mga may gumagamit ng Facebook user. Kasi dumadami yung hack at saka mga spam at kung ano-ano, yun din yung magiging rason nila. Yung bang So, pagkakaroon natin ng account, hindi pa ba registered yung dating na yun? Na meron tayong username, Hindi pa, password? kuya. Hindi pa registered ang... hindi. Iba pa yung registration sa... Kasi mas Hindi pa madali yun. na yun eh. Ang alam mo kuya kasi, in-update ng Facebook ang pagre-rehistro para maging legal ka kuno, na ikaw talaga yung may-ari ng Facebook mo at hindi ka kunwari ma-hack, kailangan may blue badge ka. I-apply mo yung blue badge na yun. Magpapasa ka ng panibagong identity, ID sa kanila. And then, pag in-approve ka nila, magbabayad ka ng monthly subscription na 800 para alagaan ko yung pangalan mo na hindi ma-hack, etc. At ipaparehistro mo yon. Kasi, pagdating ng panahon, kailangan mo, nire-required kasi sa BIR yun. Papasok pa rin yun sa BIR. So, nandito tayo sa pasikip na pasikip. Parang ikaw, hindi ka pwedeng gumamit kung hindi ka nakasubscribe dito sa amin. Mag-subscribe ka na. Ganun ang mangyayari in the future. So, saan tayo dadamputin? In supernatural. In supernatural. Mga kapatid. There's only one way to get your knees on God. In supernatural. Learn na yung mga mata ninyo tanawin na yung spirit move ng God, hindi natural way. Okay? Kasi kanina, pwede naman, normal lang tong nangyayaring senaryo. Tapos, hindi tayo nagpipray. Hindi ko alam kung ano yung response pa ng presence ng God sa atin.
yung yung presence ng sorry please. Paki-pray ako dito. Nag-umpisa na naman yung aking neighbor. May video okay na naman kami dito sa tabi. At talaga natataon na tuwing ganitong oras na nag-aano na sa inyo. O, sumubo ka ng konti na eh. Hindi ka pwedeng mamaya-maya, kaya anong oras ka pa nung kumain. May sabaw pa ng noodles doon natin sa kaserola. I want you to know that please, laging mag-activate ang inyong mga senses in the spirit realm. Okay? Do not move. Mag-isa, please. Kasi, maigpit yung labanan ngayon. Hindi kayo magiging safe. Hindi tayo magiging safe. Kakagaling lang namin ni Ate Risa sa matinding battle. Alam niyo yung kung ano yung masarap? Sa kagaya namin nagtuturo, kami yung durug-durug-durug na tapak-tapakan na yung mga emosyon at kung ano-ano dyan para lang may pasa sa inyo ng maayos yung teaching. Kasi kung hindi namin mararanasan, hindi namin madideliver ng maayos yung teaching sa inyo. Kagabi nag-uusap kami kaninang madaling araw ni ate na papaano kung dumating yung time na biglang wala nang contact sa isa't isa. Tapos, wala nang Risa. Hindi ko na makontak si Ate Risa para manghingi ng backup prayer. Ganun din kay Ate Jen. So, sabi ni Ate Risa, so yun, Judel, yung kailangan din natin ipasa sa kanila na maintindihan din nila. Kasi, nagmamadali si Lord sa ating lahat. So, very timely, Judel. Very timely yung pag-usap ninyo ni Risa sa nangyari ngayon. Talagang application. Oo, ate, application. Kasi, bombarded ako nitong week na to. Tapos, sabi ko, ang utak ko ganito ha, ito yung, tingnan nyo ha, kung totoo, hindi na maiisip na karnal yung manghingi ka ng prayer, di ba? Kasi, ano yun eh, kasama yun sa ano natin eh, to pray one another eh. Pero, yung overloaded na kami, tapos bugbog na yung mga emosyon namin, bilang nanay ng tahanan. Pagkatapos, sasabihin ko sana na i-chat ko si ate kasi niya ako baka prayer. Wala ka ng lakas para gawin yun. And the only way na makuha mo yung strength mo ulit pabalik is get your knees on God. So dahil wala na akong lakas para mag-chat, sabi ko na lang, Lord, itong buong araw na to magtitiwala na lang ako sa iyo ng lubos. Ikaw na mag-aayos ng hindi ko kayang ayusin at ikaw na rin ang mag-aayos ng magbabalik ng lakas ko. Amen. So, tiniis ko na walang contact sa inyo, baka prayer, ganito, ganyan. Because I want to test the Lord. If He will answer me in that times of trouble. Paano kung hindi ko na kayo makontak? Diba? I-test nyo rin ng God. Paano, Ate Jen, diba? Kung hindi ko na makontak si Jodel, si Ate Marlene. Ate Marlene, anong decision ang gagawin mo sa buhay mo? At how can you make sure na nakalain pa yun sa Lord? Di ba? Kung wala nang Risa, wala nang Judel, walang contact. Baksak lahat ng communication. 70% suggest ko, mag-ano tayo. Judel. 70% ng line of communication natin Judel. is galing sa China. Hello, Tay. Bakit? Oy, ano po yun, Tay? Magpakabit tayo ng kanya-kanyang telepono. Tatay, kahit telepono, wala nang laban. Tay, kahit telepono ngayon, wala nang laban. Wala laban. O mag-sit tayo ng saan tayong lugar. Kung ayaw dito, mag-ano tayo ng isang lugar na permanente na walang nakakalampa. Tatay, aantay natin si Lord sa move. Kung anong Saan tayo, ako, kahit hindi ako nakakalakad, makalakad na ako dahil magtataksi naman ako. Judel. Aantay natin tayo kasi, ate, ikaw na nga. Ano, yung kanina ko pa na-receive, hindi ako sumisingit kasi nahayaan mo na. Ano yun, ate? Hindi ako muna sumisingit kasi kino-confirm ko yung nare-receive ko kanina pa. Oo, sige.
Pero paulit-ulit eh. Kasi pinigilan ako ng kuya mo rin na magsalita kasi para makapagsalita ka. Pero chinek ko, hindi siya nawala sa isip ko. Hanggang ngayon nandun pa rin. Sige lang, share mo lang. Sige lang. Kasi sabi ng Lord, kasi may panaginip din ako. Tandaan nyo, nare-receive natin ang may freedom tayo sa floor ni Lord. Tandaan nyo, saan unang nare-receive, yun yung biblical na kasi hindi tayo pwedeng salta lang ng opinion dito. Sabi ng Lord, ito yung biblical na pamamaraan ko whenever I warn my people during my time. Sabi ng Lord, I gave dreams and visions as instructions. And then, I speak to my prophets, or I speak directly to the person asking what to do. 3 daw yan. Ulitin ko. The Lord gives instructions para maligtas ang isang tao sa kapahamakan. Una, by giving dreams and visions. Sabi ng Lord directly, ang example niya, when He gave dream to Joseph, na pumunta sila ni Mary sa Egypt para maproteksyonan yung bagong panganak na si Mary at saka yung baby na si Jesus kasi after si Herod na mapatay yung baby. Tandaan nyo, balikan nyo lang yan sa New Testament, sa Matthew, na gumamit si Lord ng angel to give message through the dream. Na naginip si Joseph. Second example, di ba doon pinakita yung instruction. Second example, through the prophets. Kung meron kang ma-receive na prophetic, na from other people, naka-receive ng instruction, prophetic instruction, directly from the Lord, kasi yung tao na yun ay nagtatanong sa Lord, and it just happened na nakausap mo, nakasama mo, and then yung pangatlo, kasi ganun din naman, di ba, nung nagwa-warn si Nathan kay King David, 'di ba, na may impending destruction, pipili siya kung ano yung gusto niya sa tatlo kasi consequence yun ng maling desisyon niya, nagtiwala siya sa army niya rather than God. Tingnan niyo doon I don't know the exact verse pero nagalit ang Lord kay King David dahil lang nagtiwala si King David dun sa dami ng army niya. Rather than the power of God. Kaya, Judel, natatanda mo merong verses sa Psalm, hindi ko alam kung sa Psalm yan na some may trust in horses, some may trust in chariots, but we will trust in the name of the Lord. So, ayaw ng Lord na magtitiwala ka sa tao, may consequence for your safety. Yes. And then, number 3, yung directly naka-receive ka from the Lord. Yung directly nangusap sa'yo si Lord. Kasi ikaw mismo ay nagtanong. Okay? Yan yung pangatlo. Ngayon, ang sabi ng Lord, dun sa dream ko, nagbigay na ng instruction si Lord kung anong gagawin natin. Nire-remind lang ako ng Lord. Sabi niya, kasi sa dream ko, parang nagkakagulo na yung paligid. I feel daw na nagbabagsakan na yung nasa paligid. And then, sabi ng Lord lang sa akin is maghawak-hawak ng kamay. And then mag-pray. At pumikit ng mata. Ibig sabihin, hindi kanya pinapapunta kahit saang lugar. Where you are, you can be safe by dwelling in the secret place of the Most High. Kasi kanina pa pumapasok yung Psalm 91 Yung we who dwell in the secret place of the Most High. Now, remind ko sa inyo, bakit tayo tinitrain na kapag nag-worship... Ate, nasa ng secret place, yung dwelling place. Ito na sasabihin ko. Naalala nyo, ilang buwan na tayo or isang taon na tayong tinitrain ng Lord na gamitin yung imagination na pag nag-worship tayo, nasan tayo? Nasa Mount Zion. Ayun, nasa Mount Zion. Kailangan talaga na disiplina ka na pag nag-worship, nakapikit yung mata mo. Kasi doon yung pagpikit ng mata is yun yung pagpasok sa realm of the spirit of the imagination.
sige nga, makaka-imagine ka ng mas kapag dilat ba mata mo. Kaya, kasi kapag pumikit ka, sinasarado mo yung pinto ng flesh, pumapasok ka sa pinto ng sa pinto ng dimension ng spirito. Amen po ba, Ate Jen? Amen. Amen. So, yung dimension ng spirit, makakapasok ka lang kapag if you close your eyes, you see, nagpapakita yon ng pagsara mo sa flesh and papasok ka sa realm of the spirit. Ngayon, ang specific instructions ng Lord, whenever nagkakagulo na, kaya niya tayo tinitrain na nandun tayo sa lugar na yon is, it will become a reality that we can really go there as the secret place of the Most High. Kasi hindi siya fiction, mga kapatid, hindi siya movie na parang sa movie lang yan mangyayari. Kasi yung mga miracles ng Lord, yung si Lord tumatagos sa wall, is not movie. Yung si Lord na nag-duplicate na pinarami yung 2 fish and loaves of bread na naging 5,000 at napakain yung marami is not movie. Hindi siya panaginip. Reality nangyari ang mga miracles ni Lord. Nung dinala si Elijah ng chariot of fire papunta sa heaven, is not fiction, it's not movie. Totoong nangyari na si Enoch dinala sa heaven ng buhay. So, in those days, na nahihirapan na tayo mag-communicate, kapag ikaw, ang sabi ng Lord, instruction niya specifically, kailangan may kahawak ka ng kamay eh. So, tama yung sinabi ni Jodel kanina na when you are holding hand in hand, yun yung na-receive ko na kailangan, ang sabi ng Lord, may kahawak ka ng kamay. Yan ba, yung pamilya mo hawak mong kamay, and then you will go there. Kasi sabi ng Lord, 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. So, parang to go to that secret place, may kahawak ka ng kamay. Yun yung specific instruction niya. Tapos, sa panaginip ko yun So, nung nakahawak ako ng kamay, nagpipray daw kami, nagbabagsakan na yung lahat. Feeling ko parang we're the last standing house sa lugar na to. Yun yung na-receive ko sa dream ko nung years back na yon. So, ngayon is, nire-remind lang tayo ng Lord kung yung simplicity ng paano ka maliligtas. Kasi kapag hindi ka pa nakarating dun sa level na yon na na-imagine mo yung Mount Zion, akala natin kasi parang meron siyang kahalagahan sa panahon natin. Sabi ko, di ba, sinabi ko rin sa inyo na darating ang araw, magiging reality na nakakapunta talaga tayo doon. It's not dream. Nancy, are you there? Lagay mo na yan. Hindi siya dream. Amen. It will happen. Hindi siya panaginip. So, hindi malayo sa reality mangyari sa atin yon. Na that secret place of the Most High. Kasi trainin mo yung sarili mo. Kaya sabi ko nga, marami talaga yung yung mga magugulat na pag mabibigla na yung nakalagay sa Bible yun sa panahon ng Antichrist kasi may ganitong scenario. Peace, and then sudden destruction will come. Kung kailan feeling ng mga tao payapa, bubulagain ka. Parang tayo, di ba, unexpected yung nangyari sa call. Di ba? To the point na inabot ng ilang oras, nagkaroon ng problema. So, unexpectedly, hindi natin, dumarating na lang siya ng bigla. Kaya, pag ganon, ang ginagawa ko na lang, nag-intercede ka na lang habang nangyayari yan. Nag-intercede ka. You pray in the Spirit, you speak in tongues, and then you go in the Spirit. Kasi, kumbaga, hindi natin kayang solusyonan ang mga bagay dito sa mundo nang hindi talaga gumagalaw sa panalangin na praying in the Spirit. Hindi sapat yung magde-declare ka lang din. Kailangan talaga, go to the Spirit realm at pray in the Spirit. Kasi, yung ayaw ng Lord yung parang katulad ng nakangangan na lang tayo sa panahon ng disaster, na nalilito, hindi alam ang gagawin,
paano na, nagpapanik na kasi wala ka nang makausap, wala ka nang makita, wala ka nang makapitan. Sabi ng Lord is, ito na yung time na i-execute mo na, ano talaga, yun yung pagtawid mga kapatid. Yung ile-level up mo yung paniniwala mo na, yes, I can go there to that secret place. Alam mo yun, I can go there to where you are, Lord. I will be where you are, Lord. Dwelling daily in your presence. That presence alone is not only a presence. It's a place. It's a place of safety. Okay, mga kapatid? Kasi sabi ng Lord, meron siya sa Revelation 3, di ba? Those who are persevering unto the end. The Philadelphia Church. I will keep them in the hour of trial. Alam niyo ibig sabihin nun? May pagdadalhan sa atin. May pupunta, kaya nga si Bruce Allen, nagturo siya ng translation before. Judan, naalala mo yon? Yung turo ni Allen sa translation, na darating yung time na there will be many doors and there is a door na pag binuksan mo in the spirit, makakapunta ka sa ibang place. Kaya totoo yon yung translation. Hindi siya, kasi nangyayari na yan di ba, Judel? May mga pioneers na nakakapag-translate Kaya in the spirit, isa si Bruce Allen doon. Oo, si Bruce Allen, na may pinto talagang bubuksan. Sabi nga, alam mo ba na dinedemo namin ni nanay yung dati dito, natatawa kami. Nay, parang ganito, no? Halimbawa, yung pintuan namin dito sa kitchen, pagbukas mo na sa C5 ka na. Yung ganun yung mga crazy thought namin ni nanay. Alam mo yon pero sabi ng Lord, i-apply mo muna yun in the spirit. Na pagbukas mo, andun ka sa realm na yon. Kaya nga, napakahalaga na when you worship, wag mo nga hayaang distracted ka. Kailangan talaga nakakonsentrate ka when we are in worship, na purihin lang talaga ang Panginoon, sambahin siya sa spirito at katotohanan. Alam mo, parang sabi ng Lord sa akin, sige, wala ka nakikita ngayon. Pero dahil faithful ka, bubulagain kita. I will come in an hour where you do not expect it. I will visit you in an hour where you least expected it. Na hindi mo ina-expect, pero magugulat ka na lang. 'Di ba, yung mga shepherd nung pinanganak si Lord, nagkagulatan sila. Nagulat sila na mayroong batang pinanganak doon, at isa pa doon, nagulantang talaga sila sa presence ng Lord doon. May kape ako dito, gusto mo? So, I mean, and the presence of the angels will become common. Isa pa sa mga pamamaraan din ng pagliligtas ng Lord. Once na kape ko ito, kopi ko lang. Okay lang. Commercial, sige, kopi ko. Ito, mura lang ito Ito yung paghahandaan pa natin kasi sabi ng Lord, dapat may expectation tayo dito yung presence ng angels. Sabi ng Lord, magugulat ka na lang, may susundo sa'yo. Kaya kailangan talaga matuto tayo in the spirit Kasi those who are in the spirit, kung hihilahin nila, katulad ng mga produktong nakikita natin na galing sila sa imagination, yung cellphone mo, yung bag mo, yung damit mo, they come in the imagination realm. Sabi ng Lord, the angels who are in that realm will go down. Magsabi naman kayo ng amen, hallelujah, grabe. Grabe yan Those who are in the realm of the spirit will go down to your realm. To the physical realm. Kaya sabi ng Lord, magiging common yung presence ng... Hindi nung nandito sa bahay, ate. Di ba? Pero hindi siya... Sabi niya ate, every time, si Iday kasi siguro allowed na siya, kasi paalis na. Sabi niya, ate, ang laki, tuwing magpipray ka ate, ang laki ng angel. Kasi laki daw ng bubong namin, pero hindi puti yung damit. Minsan kasi may mga warrior angels din kasi, tsaka messenger angels. Iba yung damit nila. Armory lang. Judel, ito yung pinupunto ng Lord. Ate Marlene, Ate Jen, Nancy, Tatay. Yung angel, hindi mo lang siya makikita in the spirit. Kasi hihilahin mo siya para maging reality To your imagination magiging totoo siya. Na kahit ka mag-anak mo dyan sa bahay, makikita rin nila. Unbeliever or not, makikita rin nila. Tayo yung susi 'di ba? Para mabuksan yun.
Yung faith natin yung key para mabuksan yun. And there will be a time na magiging ang communication natin sa kanila parang magiging normal na lang. Magiging normal na lang. Pero hindi kasi sila lalabas hanggat hindi sila kailangan ng time, ng panahon. They will come at the right moment and at the right time. Kasi nakakalimutan natin na akala natin pag nagkagulo, parang yung sobrang na ba, Lord? Parang pugutan na ng ulo. Hindi naman. Meron pa rin mga ililigtas si Lord kasi for the purpose of expanding the kingdom kasi gagamitin niya pa tayo para magligtas ng tao eh. Hindi ka kagad pupugutan ng ulo, wag ka mag-alala. Kumbaga, di ba, Nance? Sa panaginip nga ni Nancy, pugot na yung ulo niya, nagagamit pa siya, nagsasalita pa siya, di ba? Kaya yung panahon na yon will become fearful sa iba, pero sa atin hindi na tayo matitinag. We will not be shaken kasi prepare na ni Lord yung hearts natin. Amen po ba? Amen po. Amen. Amen. Ayun. O, game, Judel. Itatanong ko lang, anak. Oh. Mayroon ako tatanong. Hello. Hello, sige. Ano ba talaga ang pagkakaligtas ng tao? Di ba magsisi? Pananalig sa Panginoong Jesus din, tay. Yung pananalig din sa Jesus. Kasi nababasa ko dito mula sa Luke, Romans, Matthew, ang Panginoon mismo nagsasabi na pumunta kayo sa mga bansa upang magturo na magsisi ang mga tao hanggang siya papunta na sa langit. Itinuro pa rin niya sa ganyang mga alagadang magsisi ang mga bansa. Bago siya makyat sa langit sa Ama, itinuro niya na magsisi ang mga tao. Yun lang daw makakapagligtas. Ang sabi rin tayo kasi call upon the name of the Lord eh. So, tatawagin nila yung pangalan ng Panginoon. Kasama yon. Yung pananalig tayo, pananalig ba? Kasi yung naniniwala sa mga imposible, pananalig. Hindi, ang Panginoon mismo magsasabi na magsisi ang tao, sinuro sa mga apostol niya. Kaya nga tay, pero kung babasahin mo yung iba pang mga katuruan, pagsasamahin natin yan lahat. Kasi hindi lang isang beses nagturo si Lord tay eh. So, aside from pagsisisi, yan, nababasa palagi, magsisi ang tao, pati sila Isaiah, o sila Elia, sinagsabi rin. Kaya nga tay, ang pagsisisi first step yan. May mga susunod pang mga steps. Yung unang pamamaraan, yung obedience at saka tapat ka sa Panginoon. Kaya nga, magiging basehan ng pagkaligtas mo. Tay, may verse kasi sa Bible na call upon the name of the Lord and you will be saved, you and your household. So maraming pamamaraan yan tay, pero basic step kasi ang repentance. Yun yung unang hakbang mo. Mas nagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga tay, basic step yon. Unang step mo, pag hingi ng tawad at susunod, pananampalataya. Kasi hindi lahat ng tao nananampalataya eh. Kahit kaunti man o malaki na pagkasala, kailangan mag-repent ka talaga ng agaran. Tama naman yan tay eh. Tama yan. Huwag mo nang balikan. Tama naman yan, pero kailangan mong dagdagan pa kasi isang hakbang pa lang yung sinabi mo. Maraming hakbang para makapunta ka dun sa hanggang sa mabago ka ng Panginoon. Proseso yan tay eh. Para maligtas tayo. Walang instant mami. Kailangan talaga isabi ng Lord. Pero sinasabi ko sa Panginoon, hindi ko tinatanggi na ako bilang tao ay nagkakasala talaga ako. Kaya lumalapit ako kagad sa Panginoon o paghingi ng kapatawaran sa aking mga pagsisisihan. First step yun tay, tapos may gagawin ka pa. Kasi sabi sa Bible, work out your salvation with fear and trembling. Pagtatrabahuan mo talaga. Hindi lang siya basta pagsisisi. Sisikapin mo talagang baguhin yung mga ginagawa mo and then sisikapin mong maniwala sa mga imposible. Okay, tay? Kasi yung mga Pariseo nagsisisi rin naman sila eh, pero kulang sila sa kaalaman. So another step is kilalanin ng Diyos. Kasi hindi nila kilala ang Diyos, hindi nila nakilala si Kristo. Hindi ako titigil hanggang hindi ako makarating sa iyong hangganan. Tama naman yan, tay. Hindi ko ito matatamo na aking posisyon kung
ako ang nauna kay nanay, kaya Oo. wala akong alam. Kaya ito, hindi ko ito tinitigilan tuwing umaga, pero lang kung linggo, may usap naman tayo. Kaya nga. Gabit araw yan. Dahil yung aking naging devotion sa Panginoon, Okay, tay. yung mag-intercede ako para sa kaligtasan ng bansa o buong mundo o karamihan, hindi sa sarili ko. Okay, tay. Tama ba yun, anak? Tama, pero umpisa lang ng journey tayo yung paghingi ng tawad para sa kaligtasan. May mga susunod ka pang hakbang na gagawin. Kumbaga, unang hakbang yan, tama yan. Pero sabi ng Lord, pagtatrabahuan mo yung kaligtasan Ayan, mo. practice intercession and praying yung declaration ko sa buong mundo. Lahat ng tao binabanggit ko. Okay Pati naman yan presidente, tayo. pati lahat ng mga may katungkulan, pati mga magsasaka, pati driver, profession, lahat ng churches. Iniligtas ko para magligtas ako ng karamihan. Kaya sinasabi ko, pero pag ako manghina, nasa kanya na pagdidesisyon o wala naman ako gagawin dito na kung may hina na ako. Pero pag malakas pa ako, magpapatuloy ako. Mabuti pa kung manghina ako, kasama ko na si nanay, magpapatuloy kami sa amin pagkipaglaban. Magtagumpay. Okay na, tay. Okay Tama na ako, ba yun, Jodel. anak? Tama yan, tay. Tama. Kaya kahit mahapdi yung aking point sa kauupo, mula laon hanggang last stress, nagtitiis ako dahil hindi naman pwedeng, hindi ko tapusin yung aking pag-worship. Pagkatapos ko mag-worship, magbabasa ng Biblia, ng isang talata, kaya doon ko nakikita yung ang Panginoon mismo bago umakyat sa langit, sinabi niya sa apostol niya na pumunta kayo sa mga bansa upang ituro ang pagsisisi. Pero maraming klaseng pagsisisi. Hindi. Ng mga journal, maliban kay tatay, kasi iba yung pinatrabaho ni tatay sa bahay niya. Mas more si tatay sa declaration. But for Ate Jen, are you there? Ate Marlene, na nandun lahat ng dreams. Kung may dreams kayo, o kaya may vision kayo, or may future na pinakita ang God sa inyo, I think yung mga books na yan, or mga isusulat natin dyan, in the near future, magagamit ng, alam niyo yun, minsan, godly ways is mysterious. Minsan, hindi kailangan natin magsalita sa ibang tao. Like the Lord did to Bible. Bible speak Himself. Diba? Naniniwala kayo doon? The Bible speaks Himself. Because of the presence of the Lord Jesus. Siya mismo yung Biblia eh. So, kung dumating yung time na nag-journal tayo, no? Alam niyo minsan kung anong pinipray ko? Sabi ko, Lord, sana yung naitapon ng mga journal kay nanay, may ibang taong makadampot, hindi nasunog, hindi naitapon, kahit nahalo sa basura. At may pasa sa iba. And that journal speaks himself. Yung journal mismo ang magpapatunay sa pamumuhay ni nanay. Yan mismo ang magpapatutuloy sa pamumuhay niya, sa journey niya sa Lord. At kung sino man yung makadampot nun, na makapulot, makabasa nun, diba? Para na rin nagturo si nanay sa kanila. So yung mga life ninyo, minsan, kailangan hindi maging idle. At least, nag-journal nyo, hindi man araw-araw, pero meron kayong moment or momentum sa Lord na nakaupo kayo,
at nakikinig kayo sa presence ng Lord, lalo na kung may mga panaginip kayo or meron binigay na scriptures ang Lord sa inyo, at sinusulat niyo yun kasi naintindihan niyo yung scriptures at makikita niya yung revelation doon kung saan gagamitin yung scriptures na yun in the near future. The only time na makapagtrabaho tayo dito sa earth is kung kapag nandito pa tayo. Kasi pag umalis tayo sa earth, iba na namang trabaho yun. And this is the best time. Kasi ito daw yung generation na hindi natin bibiguin ng Lord. Sabi nila Bruce at saka nila Sado, this is the last generation na hindi bibiguin ng God. Ibig sabihin, yung mga kawal ng Lord in this last generation, handang mabigo, handang masaktan, handang magsakripisyo, handang mamatay alang-alang sa Panginoon. Dahil sa pagmamahal nila sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magmamadali sa lahat ng bagay. Situate na kasama niyo si Lord. Kahit anong emosyon pa yan, situate na kasama niyo ang God para mabilis kayong makabawi. Inumpisahan nang ilatag lahat ng mga bagay dito sa earth kasi napali ko yung Bible ko. Ilang beses nang binigay sa akin ng Lord yun. Go through the gates, prepare the way for the people, build up the highway, take up the stone, lift up the banner for the peoples. We're preparing the way of the Lord. I have set watchmen on your walls, O Jerusalem, who shall never hold their peace day or night. Ibig sabihin, tayong mga intercessor, hindi dapat nananahimik ang ating mga bibig sa panalangin at sa worship. Day and night, you who make mention of the Lord, do not keep silent. This is Isaiah 62 verse 6. Oh, tama. Isaiah 62 verse 6 hanggang 10. To give no rest till He establish. Hindi tayo mananahimik ng kakadasal hanggat hindi na-establish yung word of Lord sa earth. Kasi yun yung prophecy. It shall come to pass. Lahat ng sinabi dito, kailangan matupad at natutupad. Hindi man tayo, sabihin natin, hindi tayo ang magtatrabaho nito. Pero, hindi tayo antay ng Lord. Kung ayaw nating trabahuin yung pinapatrabaho ng God sa atin, iba ang magtatrabaho niyan. Hindi niya tayo antay eh. Judel, may revelation ako dyan. Opo, tay. Noong buhay pa si nanay, nagpapasero ako ng mga 50 to 100 na mga word of God. Pumupunta ako sa mga pagkakatipon, mga organisasyon, ibinibigay ko lahat yan. Lalo na permission of faith. Marami nag-agree. Sabi, okay ito sa pagligtas. Kaya marami ako individual na bigyan doon sa pagkakatipon, nung buhay pa. Gumagastos ako ng pera noon. Pero wala pa to sa posisyon ko ito. Ano lang yung akin, yung parang bang natutuwa ko pag may tinatanggap nila yung mga word of God. Yun lang, yung mga propesya. Sabi na, okay ito Kaya yun ang aking revelation na yung sinasabi mo ngayon, ginagampanan ko na noon pa na hindi tayo titigil ng ating pakipaglaban din sa mundo. Yun lang. Ito yung trabaho ng intercessor, that we will not shut our mouth day and night because our mouth is a weapon of war. Hindi may establish yung word ni Lord if we will not continue to fight till the end. Kaso, ang problema, may ibang gagawa. Anong sabi ni Mordecai kay Esther? Huwag mong isiping maliligtas ka kung hindi mo kami tutulungan.
Di ba, naalala niyo yon? Sinabi ni Mordecai kay Queen Esther. Di ba, tay? Oo, kung ayaw mong gumalaw dyan, ikaw yung reyna, nandiyan ka sa trono na yan, para sa season na to, kung hindi ka gagalaw dyan para tulungan yung mga Jewish na kagaya mo, may ibang papatrabahoan ng God. So, obedience is a must in this season. We need to really, alam niyo yun, stand up in your place. Kahit gaano kahirap dyan, tayo kayo dyan sa posisyon mo. Kasi walang ibang gagawa. Sabi ko kay nanay, kasi si nanay, nung time na na-hospital siya, wala na siyang lakas pagdating dito sa bahay. Lantang gulay ang nanay ko. So, hindi namin alam kung mabubuhay pa after ilang days. Kasi hindi na halos makabuka ang bibig para kumain. Hindi na makalunok yung solid food si nanay. Kasi nga may sakit na siya sa baga. Nag-collapse na yung kabilang baga niya. Wala nang baga. At yung kabilang baga naman, kalahati na lang yung baga. Kaya minsan, hirap si nanay ko huminga. Kasi hindi na kompleto yung baga. No? Pero sinabi ko kay nanay, kung binuhay ka ngayon ng God, isa lang kasi yung dahilan. Kasi minsan sabi ng nanay, hindi naman ako kagamit-gamit kasi hindi naman nanay, wag mong tignan na gagamitin ka ng Lord sa labas. Bakit? Kasi mas nangailangan ng panalangin minsan. Yung mga mahal natin sa buhay. Alam nyo ba yung ibang nasa labas na humahayo, nakakalimutan na lang ipanalangin o iiyak man lang yung mga mahal nila sa buhay. Humahayo nga sila sa labas. May posisyon nga sila sa simbahan. Pero yung loob ng tahanan nila, hindi nila maabutan ng pagmamahal. Hindi nila maiiyak yung mga kasama nila sa bahay. Hindi nila masabihan kung ano ang salvation ng God. Hindi ito lahat Karamihan may nangyayaring ganito sa mga lumalabas, yung mga humahayo na galing sa mga ibang church kasi hindi sila naturuan ng tama. May mga pinalalabas ng Lord, meron ding pinatatahimik sa bahay. Ang sabi ni nanay sa atin, we are, a hidden army of God. So, manatili tayong nakatago for a while. Hanggat hindi tayo pinalalabas ng God, hanggat hindi tayo pinapupunta kung saan-saan. Alam ko darating yung time na pupunta tayo kung saan-saan, pero kung hindi pa ito yung tamang panahon, kailangan magantay tayo. Kasi sabi ng nanay, we are a hidden army of God. At alam ni Nanay Elsa yun, malinaw sa kanya, that we are really a hidden army of God. So if we're a hidden army of God, we cannot expose anything na ginagawa natin sa labas. Unless, malinaw sa inyo, na may hudyat ang Diyos na sinabi sa inyo, na puntahan mo, kausapin mo yung taong yan. Kung wala, pag-pray nyo. Ang dami nating mga kamag-anak na hindi mga sa Biblia, but hindi natin sila pwedeng maisa-isa Hindi ko sila maisa-isang puntahan sa Pangasinan, pupunta ko ng later para lang magbigay yung good news. Good news is the gospel of God. Diba, Kuya Yan? Yes. Hindi. But, Good yung unlimited na pwede nating trabahuin? Like prayer. Like si tatay. Oo, nandyan si tatay sa posisyon na hindi siya makatayo, hindi makalakad. Pero ano yung unlimited na trabaho niya? Ano yung limitless power na pwedeng ibigay ng God? Yung panalangin niya sa ibang tao, nakakatawid ng dagat, ng hangin, ng eroplano, at kung saan-saang lugar. Nakakatawid yan. Pero yung katawan may limitasyon. Alam niyo, ganyan yung nangyari kay Nanay Elsa. Nung dito siya sa earth, sabi niya, alam mo na, kung pwede ko lang araw-araw samahan kayo, manalangin at mag-worship sa mga bahay-bahay ninyo para lang masiguro na hindi kayo mag-lapse sa worship. Ulam na binili ko. Kung problema, may limitasyon ng katawan ni Nanay Elsa. Diba? Kaya nung umalis na si Nanay sa katawan niya, the night na umalis si Nanay sa katawan niya, hindi alam ng Nanay Delia na wala na si Nanay Elsa. Pero that night, na naginip ang Nanay Delia, sabi ni Nanay Elsa sa kanya, Delia, marami pa akong pupuntahan. So malinaw
na si Nanay Elsa, pag alis dito sa earth, may mga pinapatrabaho ang Lord sa kanya in the spirit. Ano yun? Yung mapuntahan yung mga bahay-bahay natin, masamahan tayo sa panalangin. But Nanay Elsa is not a mediator because sa 1 Timothy 4 yata yun, 4 verse, nakalimutan ko na. Sabi nila that only Christ is the mediator. Tama ba kuya yan? Only Christ is our mediator. Si Jesus lang daan at tagapamagitan sa Ama. No? Pero nasasamahan tayo to give us strength para magpatuloy sa panalangin at pagsamba sa Diyos kahit gaano kapangit o kaganda ang sitwasyon natin dito sa earth. Kasi hindi tinitignan ng Lord minsan yung tao kasi may standard. Ang tao may standard yan. Ay, magsisilbi ako sa Diyos pag okay na yung itsura ko. Kapag hindi na ako nagkakasala. Kapag wala na akong bisyo. Kapag naiwan ko na yung kahinaan ko. Ganun ang tao mag-isip. Ako, nung bago akong Kristiyano, ganun ako mag-isip eh. Sabi ko, hindi mo na ako sasama sa mga meeting ng mga prayer meeting kasi hindi pa ako lubusang nagbabago. Ako mismo naglalagay ng standard sa sarili ko. Mali yun. Bakit? We're cleansed in the power of the blood of Christ. And only Christ can give us hope. Only Christ yung lang ang pwedeng magbago sa tao. Kung hindi mo siya lalapitan at hindi ka magpipersevere sa Panginoon, hindi tayo magbabago. Wala. Alpas tayo. Kasi, Christ is our only hope. And anong sabi ni Christ? I am the way, the truth, and the life. So, kailangan mo talagang i-pass on kay Kristo yung buhay mo para lang sa kaligtasan mo. Not because tumanggap ka sa Panginoon at nanalangin tayo ng milyon-milyong tao, maliligtas tayo. It's not like that. At the end of the day, sino ka sa Diyos? How do you pray to God? How do you seek God every day? Nauuhaw ka pa ba sa Diyos, sa presensya? Nagugutom ka pa ba? How can you speak to the Father kung estranghero ka? No? How can you say, Our Father in Heaven? If you're strangers, wala kang relasyon sa Panginoon. How can you speak to the heaven kung hindi naririnig ng heaven yung bibig mo? So in these last days, ang remnant is mag-a-arise. At kadalasan ng mga remnants, hindi malalakas na tao eh. Ano sabi ng God? Itutumba niya yung malalakas para pahiyain daw yung matatalino at malalakas at ira-rise up niya yung mahihina. 1 Corinthians. Ano kuya? 1 Corinthians? 1 Corinthians 1 yun eh. Nasa 1 or 2. 1 Corinthians 1. Ayan, si Kuya Ian ang magpapatunay na may eksaktong verse. Saan yun? Sa ito. Para... Sige kuya, you can 1 Corinthians 1:18. The message of the cross is foolishness to those who are perishing, but those who are saved is the power of God. Ngayon, yung sinabi mo eksakto naman, ang exact verse, 1 Corinthians 1:27, but God chosen the foolish things of this world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of this world to put to shame that is mighty in the eyes of men. Sino nagligtas sa thousands of people na tinawid sa Red Sea? Si Moses lang naman. Sino si Moses? Bago siya naging Moses. He's a murderous. He's a foolish to God. He's a murderous man. He's a murderer. He become a prince of Egypt. Because... Tingnan ninyo yung pattern ng Lord. Hindi siya kumukuha ng nasa loob ng templo. No? Kasi kung gano'n yung pattern ng Lord, siguro ang kinuha niya, yung mga Pharisees at saka Sadducees doon sa loob ng templo. Yun ang ginawa niyan, 12 disciples.
Sinong kinuha niyang 12 disciples? Walang pinag-aralan, mangingisda, tax Mamamatay collector na tao. magnanakaw ang record, mamamatay tao. No? Si Matthew na sobrang may Tax matigas na collector. puso, na ang hilig mambasag ng ng mukha ng tao, 'di ba? Konting lang gusto niya, gulo agad. Away agad, no? And then after that, napunta sa Acts. Sino yung kinuha niya? Si Paul. Anong klaseng ugali meron si Paul? Mamamatay ng mga Kristiyano. Ginagawang post. Kapag alam ni Paul Roman. na isa kang Kristiyano, ang gagawin niya, hahalughugin niya yung bahay ng Kristiyano na yon, na Roman believers citizen. na ni Kristo. Ilalagay nila sa poste, susunugin nila ng buhay doon. Pinapailaw nila. But Christ Siya pumatay kay Stephen eh. Ang dami niyang pinatay na Kristiyano bago siya ginamit ng Diyos. Siya pumatay kay Stephen, si Saul. Walang makakasatisfy sa ginagawa ng God. Or makakapagbigay ng parang, Lord, ganito yan eh. 'Di ba? Bakit? Kasi His thoughts are higher than our thoughts. Amen. Nakalagay yan sa Bible, 'di ba, kuya? His ways are not our I ways. think, yata Minsan yung ways Isaiah, natin, sa Isaiah. feeling natin, ayun na yun. No? Bakit tayo napunta dito? Because the Lord wants to build up our character pa rin. Kasi papunta na tayo sa end times eh. Yung end times na yan, itong character na binibuild up ni Christ, ito yung magdadala sa atin na maintindihan natin lahat ng trabaho in the end times. Kasi kung hindi tayo dadalhin ng God sa karakter mismo ng Kristo, at hindi niya babasagin yung mga puso natin, mananatili ang matigas kasi hindi siya makakapasok. Magiging prideful ang tao. Paano magsisilbi sa Diyos yun eh? Hindi pwedeng mag-mix ang black and white sa Holy Spirit eh. So, ang kailangan ng Lord, basag muna na puso. Binasag niya yung puso ni Paul eh. Kasi kung hindi niya bubulagin si Saul, mananatiling Saul yun. Pinakita niya kung sino siya, that he is the Messiah. And he can do all things na gusto niya sa tao, sa langit at saka sa lupa. Na-identify siya ni Saul eh, that he is the Messiah. Sino ka? And ito yung nangyayari sa atin. How can we identify the Lord? In our last generation. Because the Lord, yung presensya ng Lord minsan, pumapasok saan? Alam niyo, minsan hindi sa mga mabubuting senaryo. Sa mga pangit na senaryo kung nararanasan ng God. Doon ko siya nakikita, nagtatrabaho. Minsan nakala ko parang ang rough naman ng daan na to, ba't ganito? Pero in a long run, pagkatapos noon, inahanap ko yung presensya ng God. Minsan kahit in the midst na nagkakasala ako, halimbawa, nandito ako sa darkness na to, nakita ko yung sarili ko nagkakasala, hinahanap ko yung presence. Lord, nasan ka dito? Lord, paano to, Lord? Kung ganito yung sitwasyon ko ngayon, paano to? Kasi, kailangan natin matutong magtanong sa Diyos, paano tayo tinitignan niya araw-araw. Kasi kung hindi natin makikita kung paano tayo tinitignan ng Lord araw-araw, hindi tayo makakapag-repent. Tayo mismo, hindi natin pagsisisihan yung mga kasalanan natin. Kasi titignan natin yung sarili natin na we're better than others. Pero ang totoo, hindi. Kagaya ko, hindi naman ako nakapag-college. Hindi ko nga tinapos yung high school ko eh. Pero hindi ko maintindihan kung paano ko naiintindihan ng Biblia. Yun yung realidad doon. Yung Holy Spirit talaga. Si Lord na lang yung may strength sa akin. Yes, kuya. Sa totoo lang, si Holy Spirit lang yung helper ko. Pagdating sa dreams, interpretation ng dreams, vision, at kung ano-ano pa yan dyan, even yung pag-walk through ko doon sa mga bagay na parang pinapakita sa akin ng Lord minsan na hindi ko na dapat makita pero inaalaw niyang makita ko. Something happened na siguro kasi kailangan kong pagtrabahuan sa prayer. Hanggang sa alam niyo ba na habang palalim yung pinagkakatiwala ng Lord sa tao,
doon natututo ang tao na pag-ingat palalo. Yung nung nabubuhay si Moses, yung temper niya, halos pigil niya, araw-araw. Sipin mo yung thousands of people na maya't maya magsasabi saan mo ba kami dadalhin? Baliw ka na yata eh. Itong dinadaanan natin, disyerto to, paano tayo kakain? Marami pang mga pangit na salita naririnig si Moses araw-araw. But the Lord trains him. Doon siya tinitrain ng Lord eh. Paano i-tame yung sarili niya na hindi siya bumigay. Kasi araw-araw yun. May bumabato sa kanya. Saan ka pupunta? Inauhaw na kami. Bigyan mo kami tubig. Tapos, sisigunda yung thousands of people. Oo nga. Buti pa dun sa ng mga Egyptian. Nakakakain kaming karne. Araw-araw na. Can you imagine yung buhay ni Moses? Hanggang tumanda siya. Araw-araw may nagko-complain sa kanya. Hindi lang yung mga tao sa labas, outside. Pati asawa niya. Tingnan niyo yung pattern ng Lord. But Moses, tama ba? He is the most humble man sa Biblia. He is the most humble man. Record in the Bible. And because nakukuha niya yung joy ng Father, anong meron sa verse? The joy of the Lord is our strength. Dahil nakukuha ni Moses yung joy ng Father, he gained strength. Kaya nung nawala na yung hininga niya, alam ko parang itinago yung katawan ni Moses, hindi mahanap kung saan siya nilibing kasi yung pinaglagakan nung katawan ni Moses, ini-interest ni Lucifer. Gusto niyang makuha. Masculine pa eh. Alam niyo yung parang nagkauban lang siya, pero yung strength na meron yung body. Kasi bakit? The enemy wants host to the body. Gusto ng enemy yung meron siyang katawan, kaya nga siya sumasapi sa tao. Kaya nga yung mga evil spirit pumapasok sa mga tao. They want bodies. Then ito pumasok na yung AI. Pasok tayo dito sa robotic, dito sa mga AI. Sa tingin niyo sinong magmamanipulate niyan? Kung hindi na yan makontrol ng Will be the image of the beast. Okay? So, ano mangyayari dyan? Sino mag-host dyan? Evil. Mag-host. Kasi nakakita sila nakaisip ng paraan si Lucifer, paano yung mga alipores niya magkakaroon ng body host. They need body. Para talagang makrush yung mga anak ng God. They need body. Gusto ni Lucifer gumawa ng perfect earth. At kasama sa perfect na yon, yung pag-wipe out ng mga Christian dito sa earth. Kasi nga, perfect in his eyes. Kasi kuya, nung create nga, nung nasa heaven nga si Lucifer, di ba? He's the most perfect and beautiful cherub. Siya na yung pinaka-perfectong creation ng Lord sa mga cherub eh. So, nung nandito siya sa planet Earth, He wants the Earth to be perfect in His limit time. Alam niya na malapit na yung judgment niya. So, nagmamadali rin siya sa wickedness ng mga tao. And Satan, hindi magtatrabaho sa beer house, nasa tahanan natin, nasa church, nasa fellowship. Kaya nga tayo nag-iingat. O kaya minsan, kung nagkakasala tayo, nag-iingi tayo agad ng tawad. Kasi nga, hello, hindi dahil nag-warfare ka, hindi ka papasukan ng kaaway. Kunti lang na may maisip ka lang na masama. Kunti lang yan. Gatungaw lang na may maisip kayo. Shoot agad yung araw niyan. Kaya tayo nagkakaroon pa ng mga miss point. Nagkakaroon pa tayo ng mga pagkakasala. At kaya tayo humingi araw-araw ng tulong sa Diyos na mapatawad tayo. Itong character natin na ito, kung maiintindihan natin yung journey natin, ito yung magdadala sa atin in these last days. Anong sabi ni Peter doon sa
Nung nakita niya si Elijah at si Moses na nagpakita doon sa transition ni Jesus sa mountain. Transfiguration. Ano sabi ni Peter? Sabi ni Peter, Lord, if you mind that I will build tabernacle to three of you. Dito na lang tayo. Mag-tent na lang tayo dito, Lord. Doon na tayo bumaba. Alam mo kasi si Peter, pinakasip-sip yan sa mga disipulo ni Christ. Pinakamaepal yan eh. Tsaka ano, Ibang karakter niyan eh. nakita niya na, hindi niya nakita ang na-focus ni Peter, yung glory manifestation. Hindi yung purpose ng glory. Yung manifestation lang, nakapokus si Peter sa manifestation, sobrang na-amaze siya no? Oo, siyempre. To the point na, ayoko na umalis dito, ganun yun eh. Kasi nakita mo eh. Ayoko na umalis dito, Lord, mag-tent na lang tayo dito. Tuloy, isa sa'yo, isa kay Moses, isa kay Elijah. Kaya tuloy tapos, nagalit si God eh. Dito lang ako sa labas ng tent, okay na. Nagalit si God eh. At dito ako. Alam niyo yun, lumabas yung selfishness ni Peter. Kita niyo yun? Kasama niya na si Christ, ha? Kasama niya na si Kristo. How much more tayo? How much more tayo? Eh, si Peter, kadikit na, dikit na sila ni Kristo. Sa inyo? Lumabas pa rin yung selfishness niya. How much more tayo, mga kapatid? Kaya, if we fall into sin, make sure that you accept it at mahingi natin. Alam niyo, yung kung mali ka, lumapit ka at sabihin mo, aminin mo sa kapwa mo, lalo na daw sa mag-asawa. Di ba? Aminin nyo na, sorry, nagkamali ako sa logo. Anong dapat kong gawin para maayos natin? Lalo na daw sa mga church member. Ay, sorry, yung mga may posisyon. Okay. Kailangan inaayos natin yung character natin sa bawat isa. Kasi that is the spirit of righteousness. At yun daw yung love of Christ, sabi ni Pastor Joseph. Kailangan daw may character tayo bilang mga anak ng Lord, that we admit kung nagkakamali talaga tayo. We are responsible baga doon sa kasalanan natin. Inamin natin na nakasakit tayo ng damdamin. Inaamin natin na na-offend natin siya, nasaktan natin. And inire-repent natin sa Lord, diba? Minsan mabilis ang alam niyo, minsan mas mabilis ang bibig kaysa isip. Na mas mabilis ang bibig natin kaysa isip eh. Bulala sagad, saka lang makakapag-isip ay mali. Okay? So we need Christ in order to survive. We need His presence. We need the love of the Father. We need the genuine repentance. We need to cry out for ourselves. Bakit? We need the true manifestation of conviction ng God. Ang true manifestation ng conviction ng God is iniiyak natin bawat kasalanan natin. Hindi ko sinasabi na, ibig sabihin wala akong conviction kasi hindi mo ako umiyak sa kasalanan ko. Hindi ganun ha. But we need, alam niyo yung parang lalim pa tayo, mga kapatid. Okay? Lalim lang tayo, kundi pa. Ano pa tayo? Dig in pa tayo. No? Hindi tayo nag-ano dito na, ay, hindi pala tama yung pag-repent ko, ba na kumiyak. Ako din minsan, hindi eh. Pero, kailangan natin, lalim pa tayo. Kasi, bakit? Alam niyo, sister, bago naging bride, nag-soak siya eh. Nag-soak siya sa perfume at sa kung ano-anong oil of myrrh. So, in the spirit, we are the bride of Christ. We need to soak in the Holy Spirit, in the presence of the Holy Spirit, in order na ma-prepare tayo as bride. Okay? Hindi ko na masyadong hahabaan kasi sobra na tayo sa oras. Yung iba gutom or yung iba kailangan